So ayan, this time naman po, another tool, Magic School po. And again, the advantage po ng Magic School, it's an AI app na free for teachers. No? Pwede niyo po siya magamit for free. Ang kailangan niyo lang po ay mag-register sa kanilang website. No? Para ma-access po siya, you type app.magicschool.ai. Yun po, app.magicschool.ai. Again, pwede po sa kahit anong browser, i-type niyo lang po Magic School AI and it will bring you to this website po. No? This is a free resource for teachers. No? Anong difference niya pagkumpara kay Gemini at kay Notebook LM? Kagandahan po nito, ang mga tools niya ay naka-fix na. No? Okay, para lang medyo iyayabang natin ng konti yung Magic School. No? Kung mapansin nyo, ito po ang mga tools na meron si Magic School. Ayan. Meron siyang around 80 na tools. No? May image generator din siya, may writing feedback, worksheet, multiple choice, lesson plan, presentation generator, and yan. Ayan na po siya. Ang dami po niyan. Ang dami po. Ayan. Ayan, sobrang dami niya, no? And all of this can be used for free. Na magagamit niyo po yan for free. Actually, meron din siyang limitation pagdating sa generation, pero sa sobrang dami, sa sobrang laki ng kanyang limitation, halos wala siyang limitation. So, ang feeling ko parang wala rin siyang, limitation. Nagmamatter lang po yan doon sa pag-create ng image, yung image generator. Kasi naka-Adobe Express po siya, doon po nagkakaroon ng limit. Parang around 10 images lang ang kaya mong i-generate per day. Although tomorrow, makakapag-generate po uli kayo ng another 10. No, but the rest of the tools po ay very open na gamitin natin mga teachers. Subukan natin yung halimbawa po ay simulan natin sa pag-create ng kanta. Yan. Kunwari gagawa tayo ng kanta, no? May mga teacher mahilig gumawa ng kanta eh. Nakita ko yung isang sikat na ngayon na yung nagiging viral ngayon na teacher, yung kanta na Ale, ginawa niya tungkol sa mga bayani. Gagawin din natin yan. Song generator. Yan. Yan, nakita nyo, lumalabas agad. Ito. It's a tool from Magic School na song generator. Ayan po. Now, anong song topic? Again, gamitin ninyo yung aming libro na Learning and Living. Ang topic po natin ay Occupational Health and Safety. Health and Safety. Yan. Now, sabi niya, maglagay lang tayo ng detalye doon sa kanta, no? Now, dahil nga meron na tayong pinicture na textbook, i-add file lang natin siya. Upload file. So, ngayon, i-add ko itong tatlong to. Okay. Again, ang purpose niya, para matali ngayon si AI doon sa aking resource. No? Kasi syempre, yung mga definition natin, nandun yun eh. Diba? So, para hindi siya lumayo sa definition. So, yan na po, nakapaglagay ako ng tatlong images na pinicturean ko lang yung libro. Okay, yan. Now, the next question is, ano daw bang artist name tsaka song title? Unfortunately, ang pwede lang po dito ay mga English song na popular. Minsan di siya lumalabas kapag hindi popular eh. Now, kasi kakanta ako dito eh. So, kailangan ito, yung mga basic lang, simple lang. Pwede po, nakita nyo ang sample dito oh. Taylor Swift na Cruel Summer. Pwede rin yung Taylor Swift na Opalite, Bruno Mars, no? Pero syempre, dahil kailangan mong kantahin to, yung madali lang. O di Old MacDonald lang tayo. Yan. Old MacDonald lang. Then, let's ask the AI to generate the song. And you'll be amazed, in a matter of seconds, it was able to generate the song already. Ayan na po. Meron na po tayo na-generate na kanta. Tama? Anong kanta niya? Old MacDonald had a E-I-E-I-O, and in that place he kept it safe. E-I-E-I-O, with hazards here and hazards there. Here is there care, everywhere danger, where E-I-E-I-O. Pasensya na sa kanta. But again, kung papansinin nyo, yung lyrics na nagawa niya at tumama po doon sa, nakalagay niya, check the ergonomics, no slouching backs or tired eyes. With stretches here and breaks up there, proper chairs beyond compare. Posture perfect everywhere. Ayan, so nakita nyo, yung power niya pagdating sa song generation, sobrang ganda. Now, so much for that. Now, ito na. Magpapagawa tayo ng activity. Siyempre, activity. Although sa aming Learning and Living na libro ay may mga rubrics na of course, there will be times that you want to extend, no? Gusto nyo i-extend yung activity. For example,
meron pa kayong may oras pa kayo, mahaba pa yung oras nyo, so gusto nyo mag-extended na activity. Kumbaga, magdadagdag kayo na activity bukod doon sa available sa libro. So, ganito gawin natin. So, you design the activity, bahala kayo. Pwede yung gamitin si Gemini AI, para makapag-generate activity. Ang gagawin ko ngayon, rubrics. Napakahirap po ng rubrics. Ito po, rubric generator. Yan na. Ayan po siya. Yan na. Now, tatanungin niya kung anong level. So, sa akin, I wrote grade 7, so 7th grade po yan. Usually sa atin, sa DepEd, ginagamit po natin ay 5-point scale. Now, ano po daw yung standard objective natin? Hindi po ako nakapag-ready rito, so pwedeng ilagay ko rin, for example, dito ay create a skit regarding OHA, Occupational Health and Safety. Occupational Health and Safety. Health and Safety. Yan. So, pinagagawa ko po yung mga bata ng skit, I-add natin uli yung ating tatlong pictures na in-add kanina. Again, this is copied from the book. Taken po yan po nasa libro. I-attach po natin yan. Now, basically, i-copy lang din po uli natin to doon sa baba. I-copy lang po natin uli ito kasi description yan. So, ilagay nyo lang siya dyan. Then, I think we're done here. Okay na po yan. Pero mas maganda po kung malalagyan nyo po itong mga part na to. Then, let's ask the AI to generate now. Okay, kung makikita nyo, nag-generate na po siya ng rubrics. Ang galing, di ba po? Ayan na siya. Ayan na. This is for a skit po, For a skit. Okay, liitan ko ng konti yung ating scene para makita nyo. Okay, yan. Nakita nyo, ano mga criteria niya? Ang criteria niya ay number 1, content accuracy. Gano'n raw ba ka-accurate yung kanyang content? Nakita nyo, meron siyang description sa excellent hanggang poor. Never na pong mangyayari ngayon na may activity kayo na walang rubrics. Kasi nakita nyo, in a matter of seconds, the AI, the Magic School, was able to create the rubrics. Now, sir, pwede po bang gawin niya sa Gemini AI? Yes. Ang kailangan sa Gemini AI, meron ka lamang prompt. Now, magpa-prompting ka. Content accuracy, okay yan. Creativity and engagement, of course, napakaganda niyan. Sabi niya nga, skit is highly engaging, creative, and clearly communicates the importance of voices through well-developed characters and scenarios. Collaboration, and use of occupational health and safety, presentation delivery. Now, kagandahan po nito, pwede niyo po yan i-export. Na-export po yan. Okay, I hope na-enjoy niyo po yan. Let's work on another tools. Eto na. Sir, may libro na tayo. Kaso gagawa pa ako ng PowerPoint. Gagawa pa ako ng PowerPoint. Now, meron po tayong tinatawag na presentation generator. Yan. Nakita niyo po, presentation generator na po siya. Ayan na. 7th grade po siya. Kapag tinanong kayo sa number of slides, piliin nyo po yung pinakamarami. Kasi syempre, hindi na natin masisigurado na ang lalabas dyan, puro magaganda. So, ibig sabihin, ipiliin mo yung maximum so that may pagpipilian tayo ng mga slides. Again, paano yung content? I-attach mo na naman uli yung pinicture mong libro na Learning and Living. I-attach mo yan. Napakagaling, ina-attach lang natin yung page ng libro. Okay, again, 20 slides, pang 7th grade. Ayan, I think we're done. Sabi mo isa lang pong warning. Pag nag-generate po ito ng PowerPoint, hindi po ito kasing ganda ng ginagawa ng Notebook LM. Ang nag-generate po nito ay basically outline lang. Outline lang ng PowerPoint. Ang kagandahan niya, yung content, na-generate niya na. Pati yung yung organization ng slides and everything. Sige, click po natin generate. But do not expect po na ito ay may decoration. Wala po siyang decor at wala rin po siyang image. So, sa ganung banda po, ang magagawa nyo ngayon, i-download nyo po ito, ma-generate niya. Tapos afterwards, gamitin nyo po si Gemini AI para makapag-attach kayo ng mga documents. Makapag-attach kayo ng mga images and mga videos na pwede nyo kailangan. So far, it's generating na. Ayan po. Ayan. Ayan po. So ngayon, naka-generate na tayo. Napakaganda po ng nagawa niya. Hanggang 20. Of course, may mga pagkakataon po na yung ibang slides ay tapon. Parang papatak-tapon po siya. Bakit? Kasi, halimbawa yung topic ay napakaikli.
maikli lang yung topic, tapos inas mo si AI na mag-generate ng 20, baka mahirapan. So gagawin niya, dahil very people pleaser po ang AI, ano? Very people pleaser po yan. So ang gagawin ni AI, mag-generate yan ng 20, kahit na sabihin natin na yung iba ay ginawa niya na lang on its own. No, hindi na po part ng libro. Yun po, you're free to delete naman din. Pero kung nakita niyo naman na essential din, pwede niyo pa rin i-add. Ayan. So nakita niyo, nabuo na yung 20 slides. Tingnan natin. Ang title ng ating PowerPoint presentation ay Occupational Safety and Health in Technology, Staying Safe in a Digital World. Yan. Sa slide 2, meron po siyang Occupational Health and Safety. Bakit po staying safe in a digital world? Nakita niya pang ICT. Ito po yung Unit 1 ng ating LAL, Learning and Living 7. Kaya nakalagay sa title na Digital World. Ano po? O, nakita nyo, slide 2. It's talking about what is OHS. Ayan. Again, nakabase po ito sa libro. Why is safety important? Nandun din po siya. Understanding key terms, kung ano ang definition po natin doon sa libro, yun din po ang definition niya sa slide 4. Sa slide, kagandahan niya, nata-download na po siya as PowerPoint. Okay, slide 5, types of hazards. Nandiyan po yung physical. Yes, I can attest to this because I'm the one who have written this part po. Physical hazards, discussion na po isa-isa. Yung physical hazards, ergonomic. Ang ganda, no? Even the PowerPoint, nagawa niya na. Now, ito po ang kagandahan niya. No, hanggang matapos, pwede niyo po siyang i-export. I-export natin siya sa PowerPoint. Export. Sige, hintayin lang po natin. Medyo matagal-tagal siya ng konti. Kasi nag-generate po siya ng PowerPoint presentation. Hintayin lang po natin. Hintayin lang po natin. Medyo matagal-tagal. Pero again ha, nakaano na po yan. Hindi niyo na po kailangan mag-copy-paste mula dito. Pag-generate po niya, naka-slides na po siya. Kung 20 slides ang generate mo, 20 slides po ang lalabas. Yun nga lang, minus the background, the design, minus din po yung mga images. Kayo na po ang bahala magana dyan. Pagtulong-tulungin nyo na po yung mga tinuro ko prior na mga ano. Yan. Again, sorry po for the time kasi nag-export ako siya. Yes, it's exported na po. Tingnan natin sa desktop para madaling hanapin. I-save na po natin. Close. Ngayon po, buksan natin ano. Hanapin lang natin siya. Nasa desktop po siya. Ito na po yung na-generate niyang PowerPoint sa desktop. Ayan. Nasa na po yan. Wait, na-generate na ba siya? Nasa download yata. Sorry po ha. Hinahanap natin. Ito, sorry, sa download siya pumunta. Hindi sa desktop. Ayan po. Nakita nyo? Ito na po yung ma-generate niyang slide. Yan. There are 20 slides. Yung makita nyo? There are 20 there. 20, actually 21 pa nga. Dahil meron pa siyang review questions. Nakakatuwa po siya. Ayan. Pero nakita nyo kung ano yung content, ito na. I-edit nyo na lang. Ayusin nyo yung font, lagyan nyo ng template, and all this and all that. But, in general, napakagandang tool din po siya. And again, hindi po siya lumalabas doon sa inyong ginawang libro. Okay. Last tool na po ako para matapos, no? Kayo na po ang bahalang mag-explore ng marami. Kasi ano siya 80 tools po siya. 80, sobrang dami. Now, ito po yung maganda. Pinakadulo ko na. Sino po sa inyo ang mahilig gumawa ng mga magpanood sa bata ng YouTube video tapos nagtatanong? Ang difficulty po niyan is the creation of questions. Ito po ang maganda. Meron po siya tinatawag na YouTube to video questions. Ito po, yan. Click po natin yan. Okay. Ano po ito? Pumunta po muna kayo sa YouTube, of course. Punta po na kayo sa YouTube. Okay. Hanap po kayo ng video na maganda. Okay. Occupational Health and Safety. Health and Safety. Lagyan natin. Health and Safety. Ayan. In the workplace. Ayan. Tapos po, hanapin niyo po yung video. Let's say, for example, kunwari ito, maganda na to kunwari. No? Ang requirement lang po ni Magic School, kailangan yung pong inyong gagamiting video ay meron pong narration or meron pong nagsasalita at the background. Of course, kailangan nyo panoorin dito ng video, no? Okay, kunwari yan. Ayan, very good. Meron po siyang, I don't know kung naririnig nyo po, no? Pero meron po siyang nag-narrate sa background. So, ganito po ang gawin. Baba po kayo, punta po kayo sa more. Yan.
Sa more, makikita nyo po sa pinakababa yung show transcript. Lahat po ng YouTube video na mga created, mga modern na create po, may transcript na po yan. Especially yung mga, dahil may AI na po, nagagawa na po ng YouTube ng transcript yan. So click nyo po itong show transcript. Sa gilid po, lalabas po yung transcript ng video. Ito po yung transcript ng video. Ano po ang gagawin natin? Ika-copy nyo po yan. I-copy nyo po siya lahat. I-copy nyo po lahat yan hanggang dulo. Copy. Copy lang po natin. Copy. Then balik po kayo sa Magic School. Yan. Ang tanong po, anong grade level? 7 siya. Anong type ng questions? Let us say, ang gusto ko po ay multiple choice. Yan. Number of questions, piliin nyo po lagi yung maximum. Kasi minsan hindi maganda yung na-generate niya. So, para mayroon po kayong ready na pwedeng tapon na questions. Then, i-paste nyo lamang po dito yung transcript. Then, you click generate. Again, in a matter of seconds, the AI will create the questions na po. Ayan na. Nakita nyo na po. Pakitaan nga natin, palakihin natin ng konti para ma-evaluate natin yung question. No? Anong tanong? Question number 1. What does the video list source of danger? What does the video list as sources of danger on a construction site? A. Only the equipment and materials. B. The work environment, equipment, materials, workers, schedules, hours, and management. C. Only the workers and their families. Or D. Only the company management. So of course, ang sagot dyan ay letter B. The good thing about this po, pumunta kayo sa pinakababa. Meron na po yung answer key. Yan. At nakalagay din po ang timestamp kung saan diniscuss yung part ng sagot na yon. Ayan na po. I hope nakatulong po ng malaki yung paggamit ng Magic School. Again, dear teachers, kayo na po bahalang mag-explore ng marami pang tools. Napakarami po yan. 80 po yan. 80. Yun pa nga pala po, maganda rin. Pwede po i-click yung star kung lagi nyo pong ginagamit na yon para lagi po siyang lalabas sa pinakaibabaw. Na po, yan. I hope, teacher, nakatulong po ito sa inyo. Maraming salamat. Thank you po.